nag-agree na mas magiging mahaba ang deliberation. Remember, for the purpose of determining sufficiency in form and substance, our discussion is per complaint. And as we discuss one complaint, we go by the ground. Mahabang deliberasyon sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, inaasahan na ng mga kongresista. Our monitoring is that the presence of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia in Scarborough is there. We have not monitored any construction on Scarborough Shoal, except for the presence of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia. Armed Forces of the Philippines, walang namamataang konstruksyon ng China sa Baho de Masinloc. Missile ng China pinaniniwalaang nasa loob ng warship at wala sa anban sa Scarborough Shoal. Well, we have some people that we are talking to in mind. Many of them actually, some of them have said, no, I do not From the want." cabinet? I'm sorry? Are they from the cabinet? Are they local officials? Are they from the Senate or Congress? Pangulo Ferdinand Marcos Jr. may kinausap na umano na posibleng pambato sa 2028 presidential elections. Possible case of espionage it's a possibility. We have to look into that. That warrants further investigation. Yan. Isa pong posibleng motibo rin yan. Posibilidad ng pagiging espiya ng naarestong Chinese national na nagpapanggap na Pilipino, inaalam na ng Bureau of Immigration. No, una-una, salamat po sa programa ng UNTV, lalong-lalo na yung mga programa niyan tumutulong sa sektor tulad po ng OFWs, para sa mga nagnanais mag-abroad. Iwasan po ninyo maging biktima kayo ng mga illegal recruiters at human traffickers. 6 sa 19 na overseas Filipino workers na nakaranas ng pang-aabuso sa Saudi Arabia, tinulungang makauwi ng UNTV Action Center. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Sinampahan na ng kasong administratibo ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang 12 opisyal ng Bureau of Fire Protection kaugnay ng umano'y slot for sale scheme at iba pang anomalya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ito ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya laban sa katiwalian sa loob ng ahensya. Ito ang balita ni Joe Anano. Ito yung nakikita niyo ng systematic corruption. Yung mga bata, naghahangad yan na magtrabaho. Pero sa ginagawa nila, papasok pa lang, corruption na. Di hanggang taas, corruption na rin yan. Tinawag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na sistematiko ang nangyayaring korupsyon sa loob ng Bureau of Fire Protection matapos madiskubre ang maraming irregularidad sa loob ng ahensya. Ayon sa DILG, 4 na dating senior officials ng BFP Region 8 ang sinampahan ng kaso dahil sa umano'y slot for sale scheme sa recruitment ng Fire Officer 1 noong 2025. Sa ilalim ng modus operandi, kailangang magbayad umano ang mga aplikante ng halagang 400,000 hanggang 800,000 pesos kapalit ng garantisadong pagkakasama sa final list. Ginawa nilang negosyo ang serbisyo publiko. Para sa isang slot, makapasok lang sa BFP, 400,000 hanggang 800,000 ang bawat aplikante. 4 sila ay suspended pending administrative. Ginawang sindikato ang buong BFP. Agad na isinailalim sa 90-day preventive suspension ang mga nasangkot na opisyal habang dinidinig ang mga administrative case laban sa kanila. Bukod sa Region 8, 6 na opisyal sa BFP Region 10 ang kinasuhan din dahil sa pag-aproba umano ng mga aplikante na walang kumpletong medical, physical at dental clearances. Gayun din ang pagkabigo na ilabas ng maayos ang resulta ng mga eksaminasyon. Sa Region 4A naman, 2 BFP personnel ang kinasuhan kaugnay ng umano'y irregularidad sa fire safety inspections. Habang may isa ring fire officer sa Ilocos Region ang sinampahan ng kaso
matapos umanong humingi ng 90,000 pesos para sa isang recruitment slot. Ayon pa kay Remulla, hindi lamang sa recruitment umikot ang problema. Tinutukoy ng kalihim ang umano'y pang-aabuso sa fire safety inspections, kung saan napipilitang gumastos ang mga small at middle-scale business owner para sa mga kagamitang pinabibili o pinakakabit. Ang BFP sa ginagawa nila targets the middle class, the small and medium-scale industries. Pinipilit nilang bumili ng fire extinguisher, pinipilit nilang magpalagay ng sprinkler. Sa bawat condominium na nakikita nyo, sila nangongontrata. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng ahensya ang humigit kumulang 40 reklamo na natanggap ng task force ng DILG na nagbabantay sa mga kaso sa BFP. Today, 40 complaint nang nakuha namin, 21 ang naka-refer na sa CIDG for case filled up. Umpisa pa lang po ito. Hindi kaya namin ng lahat ng nag-a-apply ngayon sa BFP na lumabas at magsabi ng totoo. Binigyang diin ng DILG na layo ng mga hakbang na ito na ibalik ang tiwala ng publiko sa BFP, itaguyod ang merit-based recruitment at siguruhin na ang serbisyo publiko ay hindi ginagawang negosyo. Sa mga susunod na araw, inaasahan ang karagdagang pagdinig at posibleng paglabas ng mga desisyon kaugnay ng mga isinampang kaso. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakataas na sa red alert status ang Armed Forces of the Philippines para sa anibersaryo ng People Power Revolution bukas. Ayon kay AFP spokesperson Francel Margaret Padilla, nakahanda silang tumulong sa Philippine National Police kung kinakailangan. Ang PNP ang lead agency para sa seguridad ng aktibidad habang augmentation force naman ng AFP. Bunso nito, naka-standby na mga sundalo sa anumang senaryo o mga hindi inaasahang pangyayari. Tiniyak din ng AFP na mahigpit nilang susundin ang konstitusyon at mananatiling non-partisan. We want to ensure a safe, orderly, and peaceful commemoration of EDSA. 40 years after EDSA nga po, no, malinaw ang paninindigan ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas. We are loyal to the Constitution, we are committed to the Filipino people, and we are strictly non-partisan. Walang namamataang konstruksyon ng military base ng China sa Scarborough Shoal ang Armed Forces of the Philippines. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, wala din anyang deployment ng missile sa loob ng Bajo de Masinloc. Gayunman, naniniwala ang militar na posibleng nasa loob ito ng warship ng China na nakaistasyon sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Our monitoring is that the presence of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia in Scarborough is there. We have not monitored any construction on Scarborough Shoal, except for the presence of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia. Pinawi ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang pangambang nagtatayo na ng military base ang China sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, wala silang nakikitang konstruksyon ng military base sa nabanggit na lugar. What we have monitored is the presence of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia in Philippine waters around Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc. Wala rin umanong nakikitang missile na idineploy ang China sa loob ng Bajo de Masinloc. Taliwas ito sa sinabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez sa isang panayam. Ngunit sinabi ni Rear Admiral Trinidad na posible ito kung nakakarga sa warship ng People's Liberation Army. It is safe to assume that warships would be armed with different missiles. So missiles aboard warships could be also the same, that could have been what the good ambassador was referring to. Not inside the shoal, but on board the ships. Aminado din ng opisyal na semi-permanent na ang presensya ng Beijing sa WPS. Sa katunayan,
18 barko na ng China ang kanilang namonitor sa lugar simula February 15 hanggang 22. Kinabibilangan ito ng 4 na People's Liberation Army Navy at 5 Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc, 4 na Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal, 2 PLA Navy at 1 Chinese Coast Guard sa Escoda Shoal at 1 PLA Navy at 1 Chinese Coast Guard sa Pag-asa. Their presence in our EEZ, their illegal presence, is not only limited to Baho de Masinloc, but even the other features in the West Philippine Sea. They have a semi-permanent presence already in the West Philippine Sea and in Baho de Masinloc. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Trinidad na nakapapasok pa rin ang Pilipinas sa Baho de Masinloc at kaya pa nitong suportahan ang mga mangingisdang Pilipino. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang maglabas ng resolusyon ng Metro Manila Council na naglalatag ng mga regulasyon sa paggamit ng mga electric motor vehicle, partikular na sa mga pangunahing lansangan. Ayon kay MMDA Traffic Enforcement Group Director Victor Nunez, ang resolusyon na tatalakayin at pagbobotohan sa susunod na linggo ay maglalaman ng mga multa at parusa para sa mga gumagamit ng e-motor vehicles. Ipinaliwanag ni Nunez na layunin ng resolusyon na pag-isahin ang mga pulisiya ng mga lokal na pamahalaan hinggil sa e-trikes at mga patakaran ng pambansang pamahalaan. Ayon sa opisyal, nagkaroon ng pagpupulong ang Technical Working Group na binubuo ng MMDA, Department of Transportation, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board para dito. Batay sa tala, may umiiral na LTO circular mula pa noong 2021 na nagtatakda ng mga alituntunin sa regulasyon ng e-bikes, ngunit wala itong kaukulang parusa sa mga lalabag. Sa bagong hakbang ng MMC, isasama na ang mga multa at parusa bilang bahagi ng pagpapalakas ng regulasyon sa e-trikes at maging sa mga tradisyonal na tricycle. Inihain ngayong araw sa Kamara ng Makabayan Lawmakers ang House Resolution Number 815. Dayon nito na hikayatin ang House Committees on Natural Resources at Labor Employment na magsagawa ng investigasyon sa pagguho sa isang bahagi ng sanitary landfill sa Rodriguez Rizal kamakailan. Ayon sa mga mambabatas, malinaw na may paglabag sa mga umiiral na batas ang landfill. Sa gitna ito ng ulat na mayroong nasawi at mga nawawala pa rin dahil sa trahedya. Malinaw yung mga na-note natin ng mga violations ng Ecological Waste Act. No? Gayon din yung Occupational Safety and Health Act. Dahil dun sa mga naiulat na meron ng isang namatay, tapos meron pang nawawala. No? At yung nawawala na hindi lang 3, no, kundi meron pang sa ulat aabot ng nasa 50. No? So, nananawagan tayo na magkaroon din ng government rescue operations dito at matulungan agaran yung mga families ng victims at maski yung mga naiulat na mga nasugatan dahil dun sa naganap na sakuna ng pagguho ng landfill. Nakipagdialogo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Irrigators Group at doon ay personal na inalam ng Pangulo ang kanilang mga hinaing at pangangailangan. Ipinagutos naman ni Pangulong Marcos ang maagang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka, partikular ang suporta sa kanilang mga pagtatanim. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Marami pong magsasaka ang hindi nakatanggap ng farm inputs sa tamang oras, kaya naantala ang kanilang planting calendar. Ang naantalang pagpapadala ng farm inputs o suporta sa pagtatanim ang isa sa inirereklamo ng Irrigators Association ng Mindanao kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasasayang rin umano minsan ang tulong na ito ng Department of Agriculture dahil huling dumarating. Inamin naman ni Pangulong Marcos na isa ito sa nagiging problema na pilit na tinutugunan ng pamahalaan. Paliwanag ni PBBM, nanggagaling ang farm inputs tulad ng pataba, fertilizers at pesticides sa mga malalayong lugar.
Lahat ng inputs na pinapadala natin ay kadalasan nanggagaling sa isang lugar, nanggagaling sa malayo at tapos yung pagproseso na kung sino ang tatanggap ng kung ano ay napakatagal dahil hindi natin ginagamit ang teknolohiya, hindi maganda ang koordinasyon natin sa ating mga magsasaka. Kaugnay nito, iniutos na ni Pangulong Marcos sa Department of Agriculture ang maagang pagbili at pagpapadala ng suporta sa mga magsasaka tulad ng pataba o pesticides. Sige, agahan ninyo ang bili para pagdating ng panahon ng planting season ay nandiyan na, hindi na aantayin na bibilhin pa lang, dadalhin pa lang dito sa Pilipinas, kung imported pa, dadalhin pa sa lugar na kung saan nangangailangan, ilang buwan yun. Gumagawa na rin anya ng paraan ng pamahalaan para maikalat ang seedling production sa iba't ibang panig ng bansa. Tapos, yung seedling production, gumagawa na po tayo ng mga iba't ibang seedling production sa iba't ibang lugar. Para yung pagka-centralize ng pag-distribute ng mga input ay maayos na natin. Hindi na natin inaantay na manggagaling sa isa lamang lugar. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagpapatatag sa produksyon ng pagkain at ng pagpapalawak ng irigasyon sa bansa. Batid ko din na lagpas 30% pa ng mga irrigable land ang kailangan pa natin malagyan ng patubig. Kaya't nananatiling malinaw ang prioridad nitong administrasyon. Patatagin ang produksyon ng pagkain, itaguyod ang kapakanan ng bawat magsasaka at palawakin ang irigasyon sa buong bansa. Kanina, in-inspeksyon ni PBBM ang command center ng National Irrigation Administration o NIA na nagsisilbing supervisory installation para sa flood forecasting at warning system sa major dams sa bansa. Gumagamit rin ito ng artificial intelligence, drone technology at satellite imagery na makatutulong sa mga magsasaka para sa kanilang mga bukirin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nahirapang iendorso ng mga rescuers sa ospital ang isang rider na pumutok ang mga labi nang bumangga sa truck sa Bacolod City. Bukod sa hindi ito makapagsalita, wala rin itong dalang ID o papeles na makapagsasabi ng kanyang pagkakakilanlan. Isa namang rider ang natulungan ng isang bystander na may kaunting kaalaman sa first aid sa isang aksidente sa Quezon City. Kapwa, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang magkahiwalay na insidente. Ito ang balita ni Lina Giyangan. Nakita ko siya, dire-diretso, tapos yung isa, kasunod, umiwas yung isang motor, and then pagdaan niya, pag-close brake niya, doon siya sumagsag na karo. Maulan, after doon, dire-diretso na siya. Hawak-hawak pa at inalalayan ng lalaking ito ang ulo ng motorcycle rider na naaksidente sa kahabaan ng EDSA northbound sa bahagi ng Muñoz, Quezon City. Ayon sa saksing si Eldren Enrile, sa mismong harap niya sumemplang ang motorista kaya agad niyang tinulungan. Mabuti na lang at rush hour nangyari ang aksidente kaya mabigat ang volume ng mga sasakyan at mabagal ang kanilang takbo. Isang rider ang huminto rin at tumulong sa pag-alalay. Samahan kita. Salamat, sir. Samahan kita, ha? Salamat. Kukunin ko yung bag mo, ha? Tumulong na okay na. kayo, sir. Oo. Medyo ano yung ano niya, kilay niya pumutong. Sige po, sige po. Okay, sige, ha? Maraming salamat po, ha? Out ko, sir, out ko, ha? Wala po masakit sa leg niyo? Wala naman po. Salamat po. Dahil may kaunting kaalaman sa first aid, nilagyan ni Eldren ng tissue ang sugat sa ulo ng biktima upang mabawasan ang pagdurugo. Gayunman, may payo siya sa mga nagbibiyaheng motorista. Nanonood na din ako sa mga tutorial. So kung meron kang panyo, pwede naman din panyo, mag-first aid ninyo. So pwede naman din po ano man din available na
things na nandun sa compartment ng tornilyo. Pero mas maganda, nagdala na rin kahit paano ng mga first aid kit dun sa tornilyo. Para in case of emergency. Nang makarating ang UNTV News and Rescue, ay agad nagsagawaan ng karagdagang first aid at ibayo pang pagsusuri sa kalagayan ng pasyente at saka isinikay sa rescue vehicle. Sa rescue vehicle van, itinuloy ang assessment at monitoring habang patungo sa Quezon City General Hospital. Samantala, sa Bacolod City, tumugon sa tawag ng Disaster Risk Reduction and Management Office, Bacolod City, ang UNTV News and Rescue Team hinggil sa vehicular accident sangkot ang isang motorsiklo at isang nakaparadang 10-wheeled truck ng soft drinks. Matapos isagawa ang primary assessment, nagpasya ang team na nasa loob na ng ambulance isagawa ang treatment at full assessment sa pasyente dahil maraming debris ng motorsiklo na nakakalat sa kalsada na maaaring makadagdag sa kanilang injury. Walang suot na helmet ang rider kaya nagtamo ito ng sugat sa bibig, dahilan para hindi makapagsalita at nahirapan ding huminga. Nakita agad namin na ang kanyang upper lip ay may avulsion, dahilan upang mahirapan makapagsalita ang pasyente. Dahil nahihirapan ang pasyenteng huminga, dahil sa kanyang pagdurugo, nagpa siya ng team na bigyan siya ng oxygen, walang papel na dala sa kanyang motor, at hindi makapagsalita ng maayos. Wala rin dalang cellphone ng pasyente, kaya hindi namin matawagan ang kanyang mga kamag-anak. Nagpa siya na lang ang hospital na i-admit siya bilang patient X. Sa mga nangangailangan na agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Linagyan UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipagpapatuloy ngayong araw ang sesyon ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong ikalawang araw ng pagdinig mula sa The Hague, Netherlands. Ito ang balita ni James Hilario live. James, ano ba ang inaasahang maririnig ng publiko sa ikalawang araw ng sesyon dyan sa ICC? Sa unang bahagi ng sesyon, June, ay inaasahang tatalakayin ng prosekusyon ang panig ng mga sinasabing biktima ng extrajudicial killings. Inaasahang sasalang ang panig ng mga biktima sa Day 2 ng confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng kasong crimes against humanity laban sa kanya na umano'y resulta ng war on drugs noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang mayor ng Davao City at Pangulo ng Pilipinas. Ang una at ikalawang bahagi ay nakalaan sa prosekusyon kung saan inaasahang babanggitin ng patungkol sa Oplan Tokhang ang kontrobersyal na kampanya kontra iligal na droga ng Duterte administration. Gaya ng inaasahan, hindi dadalo ang dating Pangulo sa pagdinig. Sa ikatlong bahagi ng sesyon, inaasahang mabibigyan ng pagkakataon ang depensa na magpahayag ng ilang punto sa kanilang panig ng kaso. Ang pagdinig ay magbibigay ng pagkakataon sa mga judge ng ICC na i-assess ang mga pahayag kung may sapat bang grounds upang panagutin si Duterte sa mga aligasyong ibinibintang sa kanya. Today we're getting down to the nitty-gritty, examining the evidence. The defence won't be speaking today, it will be to the prosecution. In the afternoon, I think the victims will start making their presentation, and we will start on Thursday because at the present moment in time, the schedule is that there is a day off on Wednesday. This obviously is in anticipation of the possibility that the defence could actually attend the hearing. Now that's not the case. It will give us an extra day to prepare our submissions, which will start on Thursday. Pagkatapos ng confirmation of charges na tatagal hanggang sa Biyernes, saka pa lamang magdedesisyon ng ICC kung tuloy o hindi ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte.
Ayon naman kay Attorney Nicholas Kaufman, kontento at masaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinalabasan ng unang araw ng confirmation of charges hearing. The whole defense team spoke to him and we gave him a rundown and a briefing of what was said, and he was happy. He's extremely happy with the way things are going. He has always good spirits. He's an 8-year-old man. Sa ngayon, June, ang oras dito ay alas 11:04 o 11:04 a.m. ng umaga. May 7 oras ang diferensya sa oras dyan sa Pilipinas. Gayunman, makikita natin dito na maraming nakaabang na mga taga-suporta at mga kritiko ng dating Pangulo. Bagaman sabi ng iba ay boring pa ang proseso sa ngayon. Pero marami pa rin ang nakatutok sa kabila ng malamig na klima dito sa ICC, sa The Hague. Yan muna ang latest updates mula dito sa The Hague, the Netherlands. Balik sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Maraming salamat, James Hilario. Inilarawan ni Senator Risa Hontiveros na isang makasaysayang araw. Ang unang araw ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kasabay nito, ang muling pag-iit ng senadora sa pangangailangang muling sumapi ang Pilipinas sa Rome Statute. Ito ang balita ni Jed Neresina. Historic day. I'm sure lalo na sa mga pamilya na nabalo, naulila dun sa tens of thousands na pinatay na biktima ng so-called war on drugs, biktima ng extrajudicial killings. Makasaysayan na maituturing para sa mga pamilyang naulila ng tinaguriang war on drugs ang pagsisimula ng confirmation of charges sa kasong kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, na isa sa mga kilalang kritiko ng kampanyang ito ng Duterte administration. Isa itong bagong yugto ng pagpapahayag ng kapangyarihan ng mamamayan laban sa kawalan ng katarungan. Well, simula pa lang ito, yung ang confirmation hearings, 4 days. And pansin nyo ba, kasabay nung anibersaryo, 40th anniversary ng People Power. So wow, di ba? Parang isang bagong yugto, isang bagong mukha ng tuloy-tuloy na pagpapahayag ng kapangyarihan ng mamamayan. Dahil dito, muling kinilampag o hinikayat ni Senator Hontiveros ang kasalukuyang administrasyon na muling sumali sa Rome Statute o ang kasunduang nagtatag sa ICC. Ito aniya ang magsisilbing huling tsansa ng mga Pilipino kapag bigo ang lokal na sistema ng hustisya. Naniniwala ang mambabatas na kung itutuloy ng executive branch ang balak na pagsali muli sa ICC, handa ang Senado na muling magbigay ng concurrence para sa ratifikasyon nito. Yes, we should rejoin the International Criminal Court bilang isang international institution na mas nagbibigay ng kahit konting handholds and footholds sa mga bansa natin at sa buong mundo sa panahon ngayon na parang sinusubukang buwagin precisely yung ganyang klaseng mga international institutions at yung rule of law worldwide. And kita natin ngayon sa marami nating mga kababayang EJK families na yan ang naging last chance nila para makakuha ng hustisya after our justice system was not able to deliver. Nagbigay komentaryo rin ang senadora sa pagkakabanggit ng kanyang mga kasamahan sa Senado na sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo bilang mga co-perpetrators sa naturang kaso ni FPRRD sa ICC. Well, talagang sabi ko nga dati, mahirap man at masakit man itong proseso sa Senado bilang institusyon, kailangan naming harapin. Kasi, fact na sinabi talaga hanggang kahapon. So, wala kaming kawala, kundi harapin ito ng buo at saka ng tama. Para naman kay Senator Christopher Bongo, magpapatuloy ang kanyang pagtatrabaho sa kabila ng mga development na nangyayari sa kaso ng dating Pangulo sa International Tribunal. Subaybayan lang po natin. Basta trabaho lang po muna ako. Unahin ko yung trabaho ko. Meron akong sinumpang tungkulin bilang senador.
Sa pagpapatuloy ng confirmation of charges ni former President Duterte sa ICC, umaasa si Senator Ontiveros na magbubunga ang proseso sa isang makatotohanan at makatarungang desisyon para sa mga biktima. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government na tinutuntunan nito ang kinaroroonan ng mga pinangalan ng umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, wala pa silang actionable document. Kaugnay nito dahil wala pang inilalabas na warrant of arrest laban sa mga nabanggit na personalidad. Gayunman, inaalam na ng ahensya ang kanilang lokasyon bilang paghanda sakaling kailanganin. Sinabi rin ni Remulla na dalawa sa mga pinangalanan ay pinaniniwalaang nasa labas ng bansa habang ang iba ay nasa Pilipinas pa. We are all aware na meron ng pinangalan ng co-conspirator. But wala pang warrant of arrest. So wala kaming actionable document. However, we are tracing the people already kung nasan sila. Those named, except for one na namatay na. But we are already tracing them kung nasan sila para in the event na kailangan, masanda na kami kung anong gagawin namin. Hindi umano napanood ni Senador Robin Hood Padilla ang unang araw ng pagdinig sa reklamong isinampa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon sa pro-Duterte Senator, masakit para sa kanya na makita ang isang Pilipino na nililitis sa ibang bansa. Kaya hindi ko nanonood kasi masakit para sa akin na tayo mga Pilipino tinatrial sa ibang bansa. Yun ang aking masasabi. Pero dahil doon sa sinabi na nabanggit si Lee, alam ko naman yung sasagot. Kasi hindi ko talaga pinanood. Samantala, tumanggi nang magkomentaryo dito si Senador Bongo at hiniling na hintayin na lamang matapos ang confirmation hearing. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marby Delfin mula sa Perth, Australia. Kanselado na ang mahigit 10,000 flight sa Estados Unidos dahil sa massive winter storm na nananalasa ngayon sa Northeast at Mid-Atlantic region. Mahigit kalahating milyong residente sa East Coast ang nawalan ng kuryente, karamihan sa mga estado ng New Jersey at Massachusetts. Umabot naman sa hanggang 2 talampakang kapal ng niebe ang bumalot sa Long Island sa New York, pati na sa New Jersey at iba pang karatig estado. Hinimok ni Boston Mayor Michelle Wu ang mga residente na manatili sa loob ng bahay para sa kanilang kaligtasan. Ipinagbawal din ang non-essential travel sa New York City, ilang county ng New York, Rhode Island at New Jersey hanggang tanghali ng Lunes upang matiyak ang maayos na pagresponde ng emergency personnel. Inaasahang iiral pa rin ang malakas na hangin at snow sa Northeast USA kahit pa humupa na ang winter snowstorm doon. Sa New York City, nanawagan ng karagdagang snow shovelers si Mayor Zoran Mamdani upang mas mabilis na maialis ang makapal na yelo sa mga lansangan. Nananatili pa rin sa ilalim ng state of emergency ang lungsod. Ito ang balita ni Sunny Cos. My friends, we are in the midst of our first blizzard since 2016. Bagaman humupa na ang pinakamatinding winter snowstorm, nahaharap naman ang New York City sa mabigat na trabaho matapos ang makasaysayang blizzard sa kanilang lugar. Pahirapan ang pag-aalis ng makapal na yelo sa mga lansangan na umaabot sa 2 talampakan ang taas. Dahil dito, inanunsyo ni New York City Mayor Zoran Mamdani na itinaas ng New York City government ang bayad sa mga emergency shovelers sa $30 per hour. Hinikayat ni Mayor Mamdani ang mga nais makatulong na pumunta lamang sa pinakamalapit na sanitation garage sa kanilang lugar at magdala ng 2 ID upang makatanggap ng itinakdang kompensasyon.
and you can walk into any sanitation garage until 8 p.m. this evening and starting again from 9 a.m. tomorrow morning. All you need to bring is 2 forms of ID to ensure you get paid. So grab a shovel, bundle up, and be part of getting our city back in business. Sa pinakahuling update ng New York City government, sinabi ni Ma'am Dami na posible nang maibalik ang in-person classes sa Martes oras sa New York. Binawi na rin ng city government ang travel ban at wala namang inaiulat na nasawi sa mga New Yorker sa kasagsagan ng bomb cyclone. Gayunman nananatili sa state of emergency ang lungsod. Judging from current forecasts, the worst has passed. Conditions have begun to moderate, but there is still more to come. Snow is projected to linger through the afternoon. New York remains in a state of emergency. The travel ban has ended today at noon, but a hazardous travel advisory remains in place through midnight tonight. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang New York City Department of Sanitation sa paglalagay ng asin para sa mabilis na pagtunaw ng mga yelo sa kalsada. Patuloy rin ang kanilang anyaya sa mga residente na nais makatulong bilang snow shoveler para mas mabilis ang snow clearing operations. Sanicos, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaroon ng bilateral talks si Canada Prime Minister Mark Carney sa mga bansang India, Australia at Japan. Layo ng kanyang pakikipag-usap sa mga ito ay alisin ang economic reliance ng Canada sa number trading partner nito sa Amerika. Ito ang balita ni Miguel Moldez. That tight interdependence, once a strength, now a weakness. We estimate that the U.S. tariffs, and almost more importantly, the uncertainty that they're causing, will wipe about $50 billion from the Canadian economy. Hindi maganda para sa Canada ang labis na pag-asa ng kanilang ekonomiya sa Estados Unidos. Ito ang binigyang diin ni Canadian Prime Minister Mark Carney kasabay ng pag-anunsyo ng pagpapalakas ng ugnayan ng Canada sa iba pa nitong trading partners. Ayon kay Carney, halos 75% ng kabuuang export ng Canada ay napupunta sa US, habang lagpas 90% ng lumber, aluminum at steel at mahigit 95% ng energy exports ay sa Amerika rin dinadala. Ngunit dahil sa mga taripa at kawalan ng kasiguraduhan sa mga polisiya ng Washington, posibleng aabot sa $50 billion ang mawawala sa ekonomiya ng Canada. Dahil dito, inulunsad ni Carney ang pinakabagong trade trip sa India, Australia at Japan upang palawakin ang merkado ng Canada sa labas ng US. Sa India, makikipagpulong siya kay Prime Minister Narendra Modi upang talakayin ng trade, energy at technology cooperation. Sunod niyang pupuntahan ng Australia, kung saan makikipagkita siya kay Prime Minister Anthony Albanese at magsasalita sa Parliament na isang mahalagang diplomatic engagement matapos ang halos 2 dekada. Tatapusin niya ang biyahe sa Japan para sa meeting kay Prime Minister Sanae Takaichi upang pag-usapan ang clean energy, critical minerals, AI at security ties. Ayon kay Carney, ang pangunahing layunin ng kanyang pamahalaan ay gawing mas matibay at mas independent ang ekonomiya ng Canada. We're focused on new partnerships abroad so that we can double our exports, over $300 billion more in the next decade. Layon ng Ottawa na doblehin ang non-US exports sa loob ng susunod na dekada bilang tugon sa mga taripa ng US sa metals, sasakyan at iba pang mga sektor. Sa gitna ng mga banta ng karagdagang taripa, kabilang ang umano'y posibleng 100% tariff sa ilang produkto, nais ng Canada na mag-diversify at humanap ng mga bagong oportunidad. I would make a general point, just given the audience, which is that the world wants to diversify. The world wants to diversify. Everyone's taking the same lesson, and the world wants to do more business with Canada. So we have an opportunity to provide that. Sa pamamagitan ng mas malawak na trade partnership sa Asia at Indo-Pacific region, umaasa ang Canada na mapapatatag ang kanilang ekonomiya at mapoprotektahan ang mga manggagawang Canadian sa gitna ng pagbabago sa global trade landscape. Miguel Moldez, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniimbestigahan ng mga otoridad sa Chiang Mai, Thailand ang pagkamatay ng 72 tigre sa loob ng wala pang 2 linggo.
Naganap ito sa Tiger Kingdom, Chiang Mai, isang sikat na tourist attraction kung saan maaaring makipag-interact ang mga bisita sa mga hayop. Ayon sa local livestock department, nagpositibo ang mga sample mula sa mga tigre sa canine distemper virus na isang highly contagious na sakit na maaaring makamatay sa malalaking pusa. Sinabi ng mga opisyal na na-cremate at naibibing na ang mga labi ng mga tigre habang pansamantalang isinara ang pasilidad sa loob ng 2 linggo para sa disinfection at karagdagang investigasyon. Iginiit naman ng ilang animal rights groups na ipinapakita ng insidente ang kahinaan ng mga captive wildlife facilities sa harap ng infectious diseases at nanawagan sa publiko na iwasan ang mga ganitong uri ng atraksyon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvie Delphine. Magandang gabi. Naghahanap na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng posibleng isabak sa 2028 presidential race. Kasunod ito ng deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. Binigyan din ng Pangulo ang dapat na maging katangian ng susunod na mamumuno sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. We have some people that we are talking to in mind. Many of them actually, some of them have said, no, I do not From want. the cabinet? I'm sorry? Are they from the cabinet? Are they local officials? Are they from the Senate or Congress? Mayroon na umanong kinausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng maging kandidato ng administrasyon sa darating na 2028 presidential elections. Sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum, hindi na niya naiwasan ang tanong kung may napipisil na ba siyang maaaring mai-endorso sa darating na halalan. Bagamat walang binanggit na pangalan si PBBM, nabanggit niya ang mga kanyang mga hinahanap na katangian sa susunod na lider ng bansa. You cannot limit yourself to government. Yeah. But of course, it's much harder to bring to a presidential level someone who has not been involved in politics ever. It happens, but it's not that easy, especially in the highly political atmosphere that we have here in the Philippines. It's not that they don't like the person, they just know they don't know who they are. And to build that up to a presidential level is quite difficult. So you look at people in government and you see who's doing well, who is exceptional. And I'm glad to say, exceptional people in government. And you will endorse this person very soon? Not soon. Ayon pa kay Pangulong Marcos, ang katangian dapat ng susunod na presidente ng bansa ay hindi nakatutok sa pamumulitika, kundi dapat alam rin niya kung papaano mapapaunlad ng bansa. Well, number one, somebody who understands economics. Because understands economics. That's the first thing. That's the life of the person who understands how to create jobs, who understands how to keep the inflation rate down, who understands how to make food supply a given, something that you can assume. So, and someone who thinks about productivity, because growth is about productivity. How do you make your working population more productive? How do you support them so they work better? How do you fix the education system so they're better trained? The people who actually are thinking about not politics, but how to make the country better. Iginiit ng Pangulo na dapat maituloy ng susunod na presidente ang mga reformang nasimulan ng kasalukuyan o nagdaang administrasyon na may malaking pakinabang naman sa mamamayan. If we do not elect a like-minded president in 2028, all of these will just go by the wayside. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatakdang mag-convene sa Lunes, March 2 ang House panel para umpisahan ng deliberasyon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan na rin ang mahabang deliberasyon ng House Justice Committee sa mga reklamong laban sa Vice Presidente. Ito ang balita ni Rosa Licos. We are considering to start the deliberation of the Justice Committee on March 2, March 3, and March 4.
That is Monday, Tuesday, and Wednesday, at least for the purpose of determining sufficiency in form and substance. Hindi magpapatumpik-tumpik ang House Justice Committee sa gagawing pagtalakay sa 4 na reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Lunes, March 2, nakatakda na ang pagsisimula ng deliberasyon ng komite. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, tutukuyin ang sufficiency in form and substance sa 4 na reklamong inendorso ng Makabayan lawmakers. Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, La Union 1st District Representative Paulo Ortega at Manila 6th District Representative Benny Abante. Dagdag pa nito, asahan na ang mahabang deliberasyon at pagkakaroon ng pagdinig kahit sa congressional break kung matutukoy na may sapat ngang batayan ng mga reklamo o papasa sa pamantayan ng sufficiency in form and substance. I would agree na mas magiging mahaba ang deliberation. Remember, for the purpose of determining sufficiency in form and substance, our discussion is per complaint. And as we discuss one complaint, we go by the ground. Para naman sa iba pang miyembro ng House Justice Committee, mas magiging matrabaho ang gagawing pagdinig sa impeachment complaints laban kay VP Sara kumpara sa mga reklamong inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giit ni House Good Government and Public Accountability Chairperson at Manila 3rd District Representative Joel Chua, mangangailangan ng masusing pagsusuri at pagtalakay ang 4 na reklamo. Pero tatapusin ang deliberasyon sa loob ng time frame na itinatakda ng saligang batas na 60 session days, ayon naman kay House Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores. Inaabangan na ng mga complainant at endorser ang pagsimula ng pagtalakay sa impeachment complaints. Pag nakarating na po tayo sa punto na maghahain na ng ebidensya dito sa stage for determining probable cause, we are confident then that we have solid evidence that there was wrongdoing done by the Vice President. Seryoso pong usapin ito, hindi ko po tatanggapin o hindi po ako papayag na maging endorser ng 2 complaints kung hindi po ako naniniwala na may laban po ito mga complaints na ito at talagang may basehan at talagang panahon na panagutin talaga si VP Sara irrespective of her presidential ambition. Samantala, naniniwala naman si Representative Luistro na posibleng may epekto sa mga botante sa 2028 national elections ang gagawin nilang pagdinig sa impeachment complaints. Sa gitna ito ng maagang deklarasyon ng presidential bid ni VP Sara. Because dito sa ating proceedings, mapapag-usapan yung grounds which are issues being imputed against the Vice President. So, I think it's possible na maaapektuhan yung judgment ng Filipino people on how they're going to decide for the next presidential election. Ngunit para sa isang impeachment endorser, walang karapatan ng vice-presidente na kumandidato sa pinakamataas na posisyon. Kapal naman niya. Maharap nga siya ng impeachment complaint at ibig sabihin nito, hindi siya karapat dapat na tumakbo. No, dahil nga kakaupo pa lang niya as Vice President, ilang buwan pa lang, di na nakatiis, ay winaldas na in 11 days yung confidential fund. Iimbitahan si VP Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee pero diskresyon na niya kung siya ay dadalo o hindi. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi direktang isinara ni Senator Risa Ontiveros ang pinto sa pagkakaroon ng isang common candidate para sa 2028 national elections kasama ang kasalukuyang administrasyon. Ngunit ayon sa Senadora, mangyayari lamang ito sa later stage o huling bahagi pa dahil ang prioridad nila ngayon ay ang pagpapatibay ng hanay ng oposisyon. Sa kasalukuyan, wala pa rin naman formal na alok o pag-uusap mula sa kampo ng administrasyon tungkol sa isang alyansang politikal. Hindi ko pa masabi sa ngayon dahil nga nag-unite pa kami dun sa orig na mga magkakasama, and we need to do that para rin pag-usapan hindi lang yung common values namin na matagal na namin pinangahawakan at alam namin to sa isa't isa, pero kapag lumapit na
kung lumapit na yung ganyang senaryo, pag-usapan din namin o ano yung degree of common values na kailangan sa sino mang ibang grupo lampas sa atin na maaaring lumapit. Ano yung degree of pragmatism na kaya nating i-exercise, holding on to some common values, and sa pagsubok na palakasin yung puwersa natin para sa 2028. Matapos ang intense na laban sa opening ng UNTV Volleyball League Season 4, balik training, strategic planning at paghahanda naman ang gagawin ng AFP Lady Gunner at Comelec Suffragettes para sa naghihintay pang 9 na koponan na kanilang haharapin sa court. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Matapos ang setback sa opening day, mas hihigpitan pa ng AFP Lady Gunner at Comelec Suffragettes ang pag-iensayo at ang kanilang sistema sa laro para sa mas pinalakas na pagbabalik sa hardcourt. Ayon kay Sergeant Randy Faliorina, head coach ng koponan ng AFP, sa kabila ng dikit at intense na laban, marami pa rin silang kailangang i-improve sa aspeto ng kanilang paglalaro sa actual game. Pinaka dapat may improve namin yung service receive. Importante kasi sa amin yung service receive, lalo na yung pasa, para makatak ng maayos. Siguro yung pagkatalo namin, may matututunan kami ron na kailangan baguhin sa practice, additional practice. Pag-aaralan nga namin yung mga pagkakamali. Sa unang sabak ng grupo, nagpakita ang koponan ng agresibo at determinadong pakikipagtagisan sa PNP Lady Patrollers, kung saan ipinakita ng koponan ang solidong depensa at opensa, lalo na ang naging intense na palitan ng bola sa ere. Bagamat hindi nanalo sa unang sabak ng game, nananatili ang alab ng grupo na makabawi sila para sa kampyonato. Samantala, ang Comelec Suffragettes naman hindi rin nagpahuli sa pagpapamalas ng kanilang galing, atake at chemistry sa liga. Defeated man sa unang laro, mas pagagandahin ng Comelec ang kanilang defense pattern para sa mas matibay at magandang execution sa actual game. Well, expect nila na mag-improve kami. Gagawin namin yung best namin, pag-aandaan namin every teams, and laban kami. Habang umiinit ang kompetisyon, inaasahan ang mas matinding paghahanda at mas organisadong execution ng bawat koponan sa mga susunod na laban. Hindi pa tapos ang pasiklaban sa court dahil maghaharap-harap ang mga koponan upang depensahan ang kanilang pwesto sa winning column. Kaya't patuloy na tumutok sa bawat serye ng laban sa Season 4 ng UNTV Volleyball League. Abangan ang susunod na hanay ng manlalaro mula sa mga ahensya ng pamahalaan na magpapasiklaban ng galing sa nag-iisang liga ng mga public servants. Sa Miyerkules sa Paco Arena sa Maynila, magsisimula ng alas 12 ng tanghali ang tapatan ng NHA Home Masters at Pag-ibig Fund Lady Smashers. Susundan nito ng paghaharap ng PhilHealth Health Insurers laban sa DFA Emissaries ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatapat ang DNR Lawin Spikers at MMDA Lady Spikers. Tutukan ang exciting na volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa na namang Chinese national na nagpakilalang Pilipino ang naaresto ng Bureau of Immigration sa Bohol. Kinilala ang dayuhan bilang si Gu Jingjin, 48 taong gulang at nahuli noong Pebrero 17 sa Alona Beach Road, Barangay Tawala, Panglao. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, gumagamit mga Pilipinong dummy o nominee si Gu upang makapagpatakbo ng ilang negosyo sa Panglao at makaiwas sa mga limitasyon ng konstitusyon sa pagmamayari ng mga dayuhan. Sa investigasyon, lumabas na may hawak na driver's license si Guo mula sa Land Transportation Office na nagsasabing siya ay Pilipino, taliwas sa opisyal na tala ng immigration na siya ay Chinese. Batay sa record ng BI, huling pumasok sa bansa si Guo noong 2018 gamit ang Special Resident Retirees Visa. Wala siyang derogatory record sa database ng ahensya, ngunit nakumpirma ng LTO na balido
ang kanyang lisensya hanggang Pebrero 2032. Indikasyon nila ito ng pagiging mamamayang Pilipino na direktang sumasalungat sa kanyang immigration status. Kasalukuyang nakadetine ang dayuhan sa holding facility ng BI habang pinoproseso ng ahensya ang deportation charges laban sa kanya. Nilinaw ng Bureau of Immigration o BI na wala pang ebidensya sa issue na spy ang isang Chinese na naaresto sa Batangas noong February 20. Ang suspect ay nagpakilalang Pilipino gamit ang mga illegal na nakuhang Philippine documents tulad ng passport. Ito ang balita ni Dante Mento. And there was a request for the verification of the identity and nationality of the person due to questionable records. Iniharap kanina ng Bureau of Immigration sa media ang Chinese national na si Ziling Guan matapos maaresto sa Batangas Port noong February 20. Nagpakilala umano itong Pilipino sa pamamagitan ng mga fraudulently acquired o illegal na nakuhang mga dokumento tulad ng Philippine passport at driver's license na ang pangalang nakalagay ay Mark Carmen C. Nakakuha siya ng driver's license noong 2018 under the Chinese name Ziling Guan. Tapos kumuha rin siya ng under Philippine name Mike Carmen C noong 2022, July 2022. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ginamit ng suspect ang kanyang passport para makabiyahe sa iba't ibang bansa. Inamin ng dayuhan na isa nga siyang Chinese national at mayroong negosyo sa Mindoro. Sa Mindoro? Ang business ko, motor parts. Hindi ka Pilipino? Chinese. Batay sa kanyang pasaporte, taong 2017 siya pumasok ng bansa. Naniniwala ang immigration na posibleng may ginawa itong pang-iispiya. Pero sa ngayon ay wala pa silang konkretong ebidensya. Hindi pa rin matukoy ng BI kung ano ang motibo nito sa kanyang mga ginawang illegal na pagkuha ng Philippine documents. Possible case of espionage it's a possibility. We have to look into that. That warrants further investigation. Isa pong posibleng motibo rin yan. Nasa ilalim na ng deportation process ang Chinese national. Pero kung mayroong mabigat na kasong maisasampa sa kanya, ay posibleng hindi ito i-deport. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinimok ni bagong National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si dating presidential spokesperson Harry Roque na umuwi na ng bansa at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Mayroong arrest warrant para kay Roque sa mga kasong paglabag sa Section 4.1, Section 6C ng Republic Act No. 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Binigyan din ito ng bagong NBI chief matapos sagutin ang kamakailang pahayag ni Roque na umunoy natanggap ni Matibag ang posisyon sa NBI bilang gantimpala sa isinampang disbarment case laban sa dating presidential spokesperson. Ayon kay Matibag, hindi madali ang pamumuno sa NBI kaya't hindi niya ito matatawag na isang gantimpala. Inamin naman ni Matibag na sila ay magkaibigan ni Roque at idinagdag na iginagalang niya ang pahayag nito. Isinasapinal na ang Senate Committee Report para sa Anti-Dynasty Bill. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, isinusulong ang pagpapatupad ng Anti-Dynasty Bill hanggang second degree of consanguinity or affinity. Suportado naman ito ng kalahati ng bilang ng mga miyembro ng Senado. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Dinedefine namin sa committee report ang political dynasty bilang hanggang sa second degree of consanguinity and affinity. Magulang, kapatid, asawa, anak. Ito ang ilan sa mga kabilang sa second degree of consanguinity or affinity na isinusulong sa panukalang batas sa anti-dynasty. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, ito ang gusto ng karamihan sa mga mambabatas na naghain ng panukala. Mas maluwag ito kaysa sa panukala ng ibang senador, maging ang inihain ng senadora at ng akbayan sa Kamara na umaabot pa ng hanggang ika-4 na antas. So binuno po ng aming committee secretary at kasama ng mga legislative units ng bawat opisina. Hindi lang within that
one criteria pero across yung lahat ng sineto. Kasi sa simula 3 yung mga issue na kailangang isettle degree, yung scope, at saka yung successive o simultaneous. So itong committee report, as for other committee reports, pero syempre 39 years na itong ina-anticipate, so ito po yung best na nabuo namin. Ayon kay Senador Ontiveros, 12 senador na ang pumirma sa committee report para sa anti-dynasty bill. Bukod sa kanya, kabilang sa mga senador na pumirma dito ay sina Senators Erwin Tulfo, J.V. Ejercito, Francis Pangilinan, Loren Legarda, Sherwin Gatchalian, Robin Hood Padilla, Amy Marcos, Juan Miguel Zuberi, Bam Aquino at Lito Lapid. Ayon kay Ontiveros, kabilang sa mga rekomendasyon ng komite ay ang paghiwalay ng bilang ng national positions sa local positions kung saan walang prohibisyon sa pagitan ng mga ito. Ipinagbabawal naman ng party list representative kung nasa national o local position na ang isang dynasty. Hindi rin papayagan ang magkasabay o magkasunod na paghawak ng mga posisyon. Magpapataw niya ng multa at magbibigay ng mekanismo ang Commission on Elections o COMELEC para sa pagpapatupad ng mga ipagbabawal sa anti-dynasty. In a way, oo, kasi syempre mas mahigpit ang 3rd degree, pinakamahigpit ang 4th degree. So, we look at it that way, kung maipasa ang at least ang 2nd degree, kahit 2nd degree man lang, ay pwedeng sabihin na mas madaling i-implement ng COMELEC. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, kapag naisabatas na ang anti-dynasty bill ay yayanig ito ng mga kandidato simula 2028 elections. This will be implemented starting in the next election. Pag nagawa iyan, it will shake things up at the local level. May ilang mga pag-aaral or at least isang pag-aaral na nagsabi na kung kahit to the 2nd degree lang ang maipasang unang anti-dynasty bill ay pwedeng umapekto sa mga 30% ng mga dynasties on the ground. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mas pinaigting pa ng Interagency Council Against Trafficking ang pagbabantay sa transport hubs upang maiwasan ang mga kaso ng human trafficking sa bansa. Samantala, sumailalim naman ang mga kawani ng Special Action and Intelligence Committee ng Transportation Department sa hands-only CPR training bilang paghahanda sa nalalapit na long holiday. Ito ang balita ni Benedict Samson. So far, trend pa rin ngayon, meron pa rin local transport dahil meron pa rin tayong cases of local trafficking. But an emerging issue or trend is also with irregular migration corridors, yung sa ating mga pantalan. No? Kasi alam din nating lahat na maraming islands yung Pilipinas, so maraming nagiging point of entry or exit. Uso ngayon sa local transportation hubs ang human trafficking. Dahil sa dami ng entry at exit points sa bansa, marami ring option ng mga sindikato kung paano maipupuslit ang kanilang mga biktima. Bunsod nito, sinabi ni DOJ IACAT Executive Director Attorney Hannah Manalili na palalakasin pa nila ang paglaban kontra human trafficking. Hindi tayo pumipikit mata doon sa datos na natatanggap natin. So we're seeing this trend and we're taking action by seeing what we can do doon sa mga areas na yun. Kanina, nagsagwa ng forum ang IACAT bilang paghahanda sa mga long holiday na darating at kasama sa kanilang napag-usapan ang isyu ng human trafficking. Ayon kay Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC Commander Commodore Oliver Tanseco, makatutulong ang mga kaalamang ibinahagi ng IACAT sa pangangasiwa ng inspeksyon sa mga terminal at pantalan. Tinitignan po natin kung seaworthy yung isang barko. But at the same time, pag nakakita po tayo ng mga minor de edad, ibig sabihin po, grupo-grupo po ito Wala ang kanilang mga magulang at ang kanilang pong pagpunta sa Manila o papunta po ng probinsya, red flag na po yan. So napaka-importante na matuto at ma-orient sila sa mga bagay na ito upang sa ganun tiyakin natin yung kaligtasan di lamang ng maglalakbay kundi yung kaligtasan din ng mga ilalakbay, di ba? Tiyakin natin na tama yung dahilan ng paglalakbay nila kasi yun nga di natin alam baka na-illegally traffic na sila, di ba?
Binigyang diin din ng IACAT na may sapat at matibay na batas ang Pilipinas para sa pagpapanagot ng sinumang mahuhuling sangkot sa trafficking in person. Sa tutuusin po, no, yung batas natin dito sa Pilipinas, napakatibay na at napakataas na ng mga penalties natin. More than enacting new laws, ang kailangan natin pagtuunan ng bansin is yung implementation at yung vigilance nga na sinasabi ni ED Hannah. Kasi kung walang magre-report, paano makakapag-intervene yung gobyerno at mga kinauukulan? Samantala, bukod sa paglaban sa human trafficking, sumailalim din sa cardiopulmonary resuscitation training ang ilang tauhan ng SAIC. Lahat po ng Coast Guard, as in 100% po, kailangan marunong po ng CPR at first aid. Kaya nga po yung madideploy para sa UNDAS, makaasa po kayo yung mga Coast Guard personnel po tayo. Hanggat kailangan po tayo, hindi lamang po sa EDSA sa mga pier po natin, na kung saan marami pong sumasakay sa barko, ready po at handang magbigay ng CPR at first aid. The longer that you cannot apply CPR, the survival of the patient immediately drops. So this is very important, especially when medical care or ambulance is not readily available. No? So this could buy the patient a few minutes where he could, especially kung may tinatawag na AED, no, automatic defibrillator, this could actually change the course of the patient, no, and improve survival. Para naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX Management, napapanahon ng ganitong pagsasanay, lalo na at nalalapit na muli ang long holiday, kung saan nasa 3 milyong pasahero ang kanilang inaasahang dadagsa sa terminal. Pagka ganitong maraming tao, maraming naglalakbay, siyempre maraming pwedeng mangyari. Especially pag Holy Week, alam naman natin, nasa kalagitnaan ng summer yan, mainit na, maraming posible magkaroon ng health issues, di ba? Mahalaga sa atin na equip yung mga tao natin upang sa ganoon makapagbigay lunas, karampatang lunas na agaran, upang sa ganoon hindi lumala kung magkaroon man ng emergency. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala na si Francis Leo Marcos. Ito'y matapos na lumabas ang warrant of arrest sa kasong 12 counts of unjust vexation na isinampan ng isa ring vlogger. Si Mangusin ay iniharap sa media ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan. Ayon kay Calinisan, marami silang natatanggap na reklamo laban kay Mangusin, lalo na mula sa mga OFW. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ay ba't namin pinag-aaksaya ng oras to, ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangian sa Pilipinas. Inumano ni Mangusin sa kanyang vlog ang ilang opisyal ng pulisya gaya ng General, Colonel at maging ang mismong NAPOLCOM Chief. Nauna nang kumalat sa social media ang pagsuot ni Mangusin ng uniforme ng pulis at ang ginawa nitong pagmumura at paghahamon ng suntukan sa isang general. Binatikos naman ni Mangusin ang ginawang pagharap sa kanya sa media. Sinabi nito na hindi pagpatay ang kaso niya para iharap sa national television. Bukas na isasagawa ang komemorasyon ng EDSA People Power Revolution na naganap noong 1986. Sa kabila nito, hindi idineklarang holiday ang February 25. Ilang grupo ang hindi sumang-ayon dito, habang ang iba naman ay naghahanda na ng kanilang gagamitin sa isasagawang malawakang kilos protesta. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Medyo kakaiba to describe President Bongbong Marcos as aggressive, pero pagdating po sa historical distortion, in my view, and this is, people are free to disagree, parang mas aggressive pa po siya compared to the previous administration. Tila nais baguhin sa kasaysayan ang nagawa ng taong bayan sa EDSA People Power Revolution noong 1986. Ito ang pananaw ni Francisco Kiko Aquino D., apo ni dating Pangulong Corazon Aquino, nang bawiin ng holiday declaration tuwing anibersaryo ng EDSA People Power 1. Upang muling bigyang halaga ang makasaysayang araw, naghain ng resolusyon sa Kamara upang gawin itong regular na holiday. We have to be
blunt about it na sa yung diktadura noon ay yung ama ng kasalukuyang Pangulo. Pero yun nga, ginagawa niya yung rehabilitation of the name of the Marcos family. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang panukala. Para sa ilang Pinoy, hindi dapat kalimutan ang malaking papel ng EDSA People Power Revolution upang muling maibalik ang demokrasyang minsang ipinagkait sa Pilipinas. Si Tatay Randy mismong nasaksihan ng kilos protesta noong 1986. Anya, dapat makita rin sa panahon ngayon ang pagkakaisang nagawa noon ng mga Pilipino. Katulad ng People's Power, nasaksihan ko talaga yun. Talagang, nasa talaga, parang ang pakaramdam ko talagang maganda. Nagkaisang tao. Yun sana maulit-uli yung kaso ang nangyari kasi yun, iba na eh. Iba na ngayon. Opo, pakinggan po niya yung mga taong bayan na sumisigaw na may makulong sa mga nangungurap sa ating bansa. Samantala, inihahanda na ng ibang grupo ang kanilang mga gagamiting placard sa malawakang rally kinabukasan. Ang sektor ng mga militanteng guro puspusa na sa paggawa ng kanilang protest materials kung saan nakasulat ang aksyong kanilang hinihingi mula sa pamahalaan, maging ang panawagan para sa publiko. May ginagawa po kaming headdress ngayon na nakalagay yung mayor na panawagan natin. Sabi natin, never forget about the crimes of the Marcos Sr. The same time, never again doon sa mga pagbabalik ng Duterte, no? Especially with Sara Duterte declaring her candidacy for 2028. No? Para sa amin, no? Itong dalawang pamilyang to, bahagi ng political dynasties at may maraming krimen at maraming dapat panagutan sa ating lipunan. Para sa isang historian, noon man hanggang ngayon, accountability o pananagutan ang hinihingi ng publiko na dapat lamang ibigay ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno. May mga hinaantay pa rin yung tao na parang sincero ba ang Marcos administration sa pagsugpo ng corruption. Nakikita naman natin na they're trying to expose, pero yun na nga, may mga gustong makita yung tao. Bukas, inaasahan na ang malawakang rally sa EDSA People Power Monument at EDSA Shrine, kung saan tinataya ng mga otoridad na nasa 50,000 rallyista ang makikilaho. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangahalagahan. Sa gitna ng umiigting na usapin sa karagatan at mga puna hinggil sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, iginiit ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na hindi abstract o theoretical na usapin ang ating maritime domain. Para sa AFP, malinaw ang mandato, bantayan at ipagtanggol ang soberanya at mga karapatan ng bansa. Kaugnay nito ng commissioning ng 2 bagong barko ng Philippine Navy na ide-deploy sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng hukbong dagat. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. In today's strategic environment, clarity matters. The waters surrounding our archipelago are not abstract spaces on the map. They are corridors of commerce, sources of livelihood, and lifelines of energy and food security. There are also arenas where international law must prevail over coercion. Iginiit ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mahalaga ang pagdaragdag ng mga barko ng Philippine Navy upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol ng soberanya at karapatan sa karagatan. Ito ay sa kabila ng ilang puna tungkol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Browner, bahagi ito ng tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng AFP kung saan hindi lamang ang kalupaan ang dapat bantayan, kundi maging ang Exclusive Economic Zone ng bansa hanggang sa mga islang nasa labas ng EEZ ay bahagi ng responsibilidad ng AFP na ito ay bantayan. Ngayon, yung aspeto po ng sinasabing kailangan well-defined yung territory, hindi po pwede yun. Wala pong bansa na nag-define ng kanilang territory dun sa karagatan. No? We only base it on the baselines, and from the baselines,
we extend our territorial waters 12 nautical miles away. And then we extend our exclusive economic zone 200 nautical miles away. Yun po yung basehan natin ng boundaries natin. Aniya ang modernisasyon ng sandataang lakas ay hindi tanda ng agresyon, kundi patunay na ang bansa ay responsable at handang gampanan ang tungkulin nito. Modernization is not a signal of aggression. Again, modernization is not a signal of aggression. It is a statement of responsibility. A credible defense posture deters conflict. Preparedness prevents miscalculation. Capability preserves peace. We seek no confrontation. The Philippines is committed to diplomacy, dialogue, and the peaceful resolution of disputes in accordance with international law. Aniya mananatiling aktibo ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa mga bansang kapareho ng paninindigan upang itaguyod ang isang pandaigdigang kaayusang nakabatay sa mga tuntunin. Ngayong araw formal ng kinomisyon ang BRP Raha Sulaiman PS-20. Unang barko ng Raha Sulaiman Class Offshore Patrol Vessel, ipinangalan ito kay Raha Sulaiman, isa sa mga pinuno ng Kaharian ng Maynila noong huling bahagi ng 1500. At ang BRP Audrey Banyares PG-910 naman, ang huling unit ng Acero-class Fast Attack Interdiction Craft, ipinangalan ito sa nasawing Naval Special Operations Group Operator na si PO3 Audrey Banyares, na nasawi sa engkwentro laban sa mga armadong elemento ng Moro National Liberation Front sa karagatan ng Zamboanga City. Bilang asawa ni Audrey Banyares, papasalamat po kami na inimbitahan po kami dito. Proud kami na napangalan sa kanya ang barko. Happy. Proud nga na barko. Ide-deploy ang mga barkong ito para magpatrolya sa mga exclusive economic zone ng bansa upang palakasin ang presensya ng Pilipinas sa ating teritoryo, na siyang ginagampanan ng mga frigates ng mga barko ng Philippine Navy ngayon. Ayon naman sa Navy, mas angkop ang mga offshore patrol vessel dito dahil tumatagal ng hanggang 25 araw ito sa pagpapatrolya at mas komportable ang mga barkong ito. Una-una, general, where they will be needed. Pero specifically, dahil ito ay offshore patrol vessel, pwede ito sa lahat ng border areas to include our EEZ. Kailangan kasi natin ng persistent presence sa ating mga karagatan. Itong OPV natin, Offshore Patrol Vessel, ang pinaka-mission talaga niya is to provide presence sa ating mga maritime space. Inaasahang darating hanggang taong 2028 ang 5 pang offshore patrol vessel. Ayon sa Philippine Navy, patunay ito na hindi nahuhuli ang Pilipinas sa modernisasyon ng hukbong dagat sa rehiyon at patuloy na pinalalakas ang kakayahan nito sa pagbabantay at pagtatanggol sa karagatan ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naiuwi na sa Pilipinas ang 19 na overseas Filipino workers OFW mula sa Saudi Arabia kahapon. 6 sa kanila ang naasistihan ng UNTV Action Center sa pakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa kanilang agarang tulong at assistance. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Yung 19 na naripat po natin na OFWs yesterday was part of the distress workers na galing po sa Saudi Arabia. No? Sila po ay humarap sa iba't ibang uri ng mga problema tulad po ng wala silang mga exit permits or expired ang hikama nila. Pangalawa, yung iba po dyan may mga abuses and may mga contract violations na hinarap. Ligtas nang nakabalik ng Pilipinas kahapon ang 19 na overseas Filipino workers o OFW mula sa Saudi Arabia.
Dumana sa mga OFW ng iba't ibang suliranin sa kanilang pamamalagi sa bansa, kabilang ang hindi pagpapasahod, contract violations at iba pang pang-aabuso mula sa employer. 6 sa kanila ang humingi ng tulong sa UNTV Action Center na nagsilbing tulay upang agad na ma-rescue sa pakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Philippine Overseas Labor Office. Isa sa mga natulungan si Daniel Cinco. Lumapit siya sa UNTV Action Center sa pamamagitan ng programang Serbisyong Bayanihan sa pag-asang mapabilang sa hanay ng mga OFW na agad na makakauwi ng bansa. Sobrang hirap pong makalabas kapag halimbawa nandun na po sa Saudi Arabia, sa dami ng tinutulungan ng ating ahensya, sobrang matatagalan din po talaga. Marami po silang pinapriorities, iba't ibang mga cases. 8 taon ng OFW si Daniel, isang data encoder sa Saudi Arabia. Nagdeklara umano ng bankruptcy ang kanyang kumpanya pero nangako na maibabalik ang kanilang sahod. Dahil dito nagpatuloy pa din sila sa pagtatrabaho ng 6 na buwan ng walang sweldo at sinundan pa ulit ng 5 buwan na paghihintay. Sa hirap at pag-aalala kung papaano makakaagapay sa susunod na araw, nagdesisyon na lamang aniya siyang umuwi at lumapit sa UNTV Action Center upang agad na matulungan na maasikaso ang kanyang repatriation. Kaugnay nito, tiniyak ng DMW na may agarang tulong para sa mga OFW, kabilang na ang financial assistance at iba pang mga programa. Gumugulong na rin nila ang proseso ng paghahabol sa kanilang mga claims, kagaya ng hindi pagpapasahod at iba pang violation sa contract. Sa ngayon, may ilan pang OFW sa Saudi Arabia na nasa shelter ng DMW at OWA na on process na rin ang kanilang mga pag-uwi. Sasailalim naman sa mga reintegration program ang mga naiuwing OFW upang matulungang makabawi sa pamamagitan ng mga upskilling program sa tulong din ng TESDA. Una-una, salamat po sa programa ng UNTV, lalong-lalo na yung mga programa niyon tumutulong sa sektor tulad po ng OFWs para sa mga nagnanais mag-abroad. Iwasan po ninyo maging biktima kayo ng mga illegal recruiters at human traffickers na napakarami ngayon, lalo na po sa online. Kaya kami po nakikiusap sa inyo na kung hanggat maaari makipag-ugnayan po kayo sa mga kinaukulan, lalo na sa mga DMW offices po natin. Meron pa tayong central at regional offices. Kung kayo po nag-atubili, maaari po kayong tumawag 24/7 sa 1348 para mag-inquire po sa amin. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa Iligan City si Vice President Sara Duterte para magbigay ng karagdagang ayuda sa mga pamilyang apektado ng pagbaha sa lungsod. Habang sa bayan ng Moncayo, Davao de Oro, healthcare services naman ang binigyang pansin ng provincial at local government units para sa mga apektado ng shear line. Ito ang balita ni Alan Manansala. Ang ato ang mga opisina nga nagbantay sa panahon, nagbantay sa kalamidad, musulti na gani, maganda mo, kay muabot. Bahalag di muabot, ang paniguraduhon nato naka-andam ta. Sa Iligan City, personal na bumisita si Vice President Sara Duterte sa Iligan upang maghatid ng tulong sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng pagbaha sa lungsod sa pamamagitan ng Office of the Vice President Western Mindanao Satellite Office. Nagsagawa ng relief distribution sa Iligan City Public Plaza para sa mga pamilyang mula sa barangay Mahayahay, Poblasyon, Tambakan at Pugaan. Kabilang sa mga ipinamahagi ang jerrycans, sleeping kits at bigas para makatulong sa recovery program ng gobyerno. Mag-andam ta permi. Kay di man mapugngan bagyo, pero kaya nato makontrol kung unsay mahitabo sa ato panahon sa moabot na ang bagyo. Unsa may unahon nato? Unahon nato nga dili ta walay mamatay. Walay mahitabo sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. Walay maangol, walay mga aksidente. Sa Moncayo, Davao de Oro,
151 pasyente ang napagserbisyuhan ng libreng medical outreach sa Barangay Nabok na pinangunahan ng Municipal Health Office. Nauna na rito ang pagkakaloob ng libreng medical check-up sa mga evacuee sa Barangay Rizal, Municipal Gym at Bliss Evacuation Center kung saan minomonitor ang kalagayan ng kalusugan ng bawat isa at nagbibigay ng gamot at medical advice upang masiguro ang angkop na pag-aalaga sa panahon ng kalamidad. Nagkaloob na rin ng malinis na tubig inumin para sa mga apektado at lumikas na mga pamilya. Habang 6 na landslides ang naitala sa Caraga Region na nakaapekto sa mahigit 68 pamilya o kabuwang 257,243 individual. Sa pinakabagong datos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Caraga, 6,607 pamilya o 21,604 na individual ang pansamantalang tumutuloy sa 82 evacuation center. Mahigit 9,000 pamilya ang nakasilong sa kanilang kaibigan at kapitbahay, habang 16,219 na pamilya o 57,213 individual ang apektado sa insidente ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, 400,000 individual o katumbas ng nasa 74,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha dahil sa shear line sa Davao Region at Caraga. Umabot na rin sa 18.7 million ang naipaabot na ayuda, kabilang ang family food packs para sa mga lumikas. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 26 at 12 na nagsasabi, nakikita mo ba ang taong pantas sa ganang kanyang sarili? May higit na pag-asa sa mangmang kaysa kanya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.